pusta ako ng 1,000, mapapasagot ko si Ella. Mahal kita. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Buntis ka? Di ka ba nag-iisip? Kung naano ka na nga, magiging disgrasyada ka pa? Mga ka-millennials, kamusta ang lagay ng inyong mga puso? May partner na ba sa buhay? Broken-hearted? O katulad ko na single? Naku, hindi ka nag-iisa dahil hindi naman ibig sabihin na ikaw ay malungkot, di ba? Dahil maraming klase naman ang pagmamahal sa ating mundo, gaya na lamang ng tampok natin ngayon na nakakakilig na real love story. Kung posible ang pag-ibig sa pagitan ng mayaman at mahirap, matanda at bata, at yung pareho ang kasarian, abay, abangan nyo itong ipinaglabang pagmamahalan sa pagitan ng isang matangkad na lalaki at ng isang magandang little woman. Let us celebrate a different kind of love dito sa aming episode na pinamagatang Tall and Small, the Patrick Santos and Ella Ong love story. Ella, bata ka palang ba tanggap mo na ikaw ay little person? Sa una po, Tita Mel, syempre hindi po. Pero ano po, nasanay na rin po ako. Nag-wish ka ba noon na sana nagmana ka na lang sa mama mo at hindi sa tatay mo? Si Noel, si Ungga, no? Opo. Father mo, oo. Opo. Actually, nag-wish naman po ako na sana naging sa mother ko na lang po ako. Oo. Pero mahal ko rin naman po kasi yung papa ko. Kaya kung nagmana po ako sa kanya, tanggap na tanggap ko po yun. Girlfriend mo na ang anak ko. Opo. Mga 3 months na po kami, yung dalawa. Sira ulo ka ba talaga? Mahal ko po ang anak nyo. Hindi ako naniniwala. Walang maniniwala sa'yo na sinasabi mong mahal mo ang anak ko. Maliban na lang, kung bulag ka na, tanga ka pa. Ano po bang dapat kong gawin para maniwala po kayong mahal ko si Ella? Mahal po namin ang isa't isa at walang makakapigil sa amin. Pagtatawanan ka lang ng mga tao, lalaitin ka, sasabihin nila, stupido ka. Ang daming normal na babae dyan, dyan pa sa anak ko, ikaw nagkagusto. Isang unano. Nay, tama na ho. Hindi naman namin kayo pinipilit na maniwala eh. Wala naman po akong tinago sa kanya. Obvious naman po eh. Hindi nyo na kailangang ipamukha sa amin. Mas lalong hindi nyo na ako kailangang ipamukha sa akin na abnormal ako, na unano ako. 3 years old si Ella nang malaman ng kanyang mga magulang na isa siyang little person. Hindi naman nila ito ikinagulat dahil ang tatay niyang si Noel Ungga Ayala ay isa ring little person na artista noon. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang para ibigin si Ella ng isang sinasabing normal na lalaki. Lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo. Alam ko kung sino ka. Ano ka ba naman, Jabar? Bakit mo ba ako sinusundan? Tapos pinagtataguan mo pa ako. Kasi gusto sana kita ligawan. Kaya lang, natotorpe ako. Talaga ba? Sa dami ng babae, ako talaga yung liligawan mo? Tingnan mo nga tayong dalawa, pareho tayong punggok. Eh, ayaw mo bang manligaw ng normal na babae? Tingnan mo ba magugustuhan nila ako kung ganito ako kalit? Tapos sila matangkad? Ah, kaya ako na lang liligawan mo. Kasi mataas ang chance na sasagutin mo ako. Hindi rin ah. May boyfriend na ako eh. Sino? Si Anthony? Lulukuhin ka lang nun. Hindi natin siya kauri. Dapat tayo nagmamahalan kasi tayo magkaparehas.
Jabar, magkaiba tayo ng opinion. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga katulad natin, pero si Anthony talaga yung mahal ko eh. Sana totoong mahal ka ni Anthony. Sana hindi ka niya lokohin. Kahit normal siya, hindi ibig sabihin nun sasaktan niya na yung mga katulad natin. Mahal ako ni Anthony. Pero pag sinaktan ka na, nandito lang ako. Salamat. Pero hindi mangyayari ang iniisip mo eh. Sige ah. Isa rin po kasi sa hinahanap ko sana sa isang lalaki is mga nasa 5'5" pataas po yung normal ang height. height niya. Opo. Oho. Hindi ko naman po sa ina-underestimate or ano po, pero gusto ko lang po na maiba. Hindi po katulad ko, ganun. Anak, huwag ka magalit sa akin, ha? Para sa'yo din naman yung ginagawa ko, eh. Nay, mahal ko po si Anthony. At mahal din po niya ako. Mahirap po ba talagang intindihin yun? Naniwala ka naman sa kanya. Dahil po ba ganito ako? Ipapamukha niyo na naman sa akin? Di ba po nanay ko kayo? Kayo dapat yung huling-huling taong magsasabi sa akin nun. Dahil walang nanay, ang iinsultuhin ng itsura ng sarili niyang anak. Dahil para sa kanya, siya yung pinakamaganda. Kahit ano pang itsura niya, hugis, liit niya. Pero ako ang unang dapat na nagpapaalala sa'yo kaysa ibang tao pa ang magpamukha sa'yo ng kalagayan mo. Ella, malupit ang mga tao. Mapang-api. Ipagduduldulan nila sa'yo lahat ng kapintasan mo. Maliit ka na nga, lalo ka pa nilang mamaliitin. Kaya ang asa na gusto ko, ngayon pa lang, matanggap mo na ang katotohanan. Nay, matagal ko naman na pong tanggap yung sarili ko eh. Alam niyo naman po yun. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Dahil alam ko sa sarili ko, kahit ganito ako, mabuti akong tao. Hindi kagaya ng iba na normal nga pero masama naman yung ugali nila. Dahil naniniwala po ko na kahit ganito ko, meron pa rin taong magmamahal sa akin. Anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ako ang unang-una masasaktan kapag may nanakit sa'yo. Bakit di ka na maghanap ng ibang lalaki dyan? Yung kapareho mo, yung mamahalin ka. Nay naman eh. Ganito na nga po ako. Maghahanap pa ako ng katulad ko rin. Eh, hindi naman po sa minamaliit ko yung sarili ko o yung iba pang mga katulad ko. Pero paano pag nagkaanak ako, ikakalat ko pa yung lahi naming maliliit? Nay, gusto ko rin po kayong bigyan ng normal na apo.
Si Anthony po. Nay, si Anthony, mahal ko siya. At mahal niya rin po ako. Kaya nay, sige na po. Tanggapin niyo na po siya. Hayaan niyo na po na magmahalan kami dalawa. Inay, di ba nga po, si tatay, kahit maliit po siya, minahal niyo siya. How would you describe your mother? May tiwala po siya sa akin. Oo. Pero syempre po, nandyan pa rin po yung magagalit siya, then advice. Kung alimbawa po na masaktan ako, or magmahal ako, ganun po. Oo. Kung ano lang naman po yung gusto ko, ang ano niya po yung mabait at makakaintindi po sa sitwasyon ko. Sige na, samahan mo na ako bukas. Please. Hindi ka pa late na naman. Yes, please. Yaw. Ano sa tayo kakain? Ako sa gusto. Anthony? Anthony, sino siya? Nanay mo? Sagutin mo. Anthony, Sabihin mo kung sino ko. Tara. Hindi ka late. Hindi mo ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala, hayop ka? Hindi mo ako kilala? Manloloko ka! Niloloko mo lang ang anak ko, hayop ka! Tama ako nang hinala ako sa'yo eh! Tama po ba kayo? Tama ako sa hinala ko sa'yo! Ay, miss! Huwag kang maniwala dyan! Lolokohin ka lang din yan! Masamang tao yan! Manloloko, hayop! Ikaw ang siraulo! Sigurado ako gugustuhan ni Anthony ito para sa birthday niya. Ay, Nay! Andito na po pala kayo. Pasensya na po, hindi ko na kayo nasamahan, ha. Inaayos ko po kasi itong regalo ko kay Anthony. Tingnan niyo na yun. Ang ganda, no? Bagay na bagay po sa kanya. Ay, Nay! Hindi bagay sa kanya to. Hindi bagay sa kanya. Nay! Walang bagay sa kanya. Hindi bagay sa kanya yan. Walang niya siya. Manloloko siya. Hindi kanya totoong mahal. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Akala ko po ba nakapag-usap na tayo? Ilang beses kong sinisiksik dyan sa utak mo, natanggapin mo ang katotohanan. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Hindi mo ba naiintindihan? Yung mga ganun lalaki, manloloko yun! Hindi ka niya mahal! Nakita ko yung hayop na yon. May kasamang ibang babae. Alam mo yung babae? Matangkad, maganda, sexy, normal. Hindi ka tulad mo. Nay, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako tanga. Kinaila pa ako ng hayop na yun. Ang sabi pa niya, siraulo daw ako. Ganun kawalang iya yung Anthony yun. Nagkatotoo ang sabi ng mother mo tungkol sa first boyfriend mo. Paano mo tinanggap yun? Sa akin po, okay lang naman po. Tanggap ko naman na po yun. Kumbaga, Tita Mel, iniisip ko rin po na hindi lang po sa akin nangyayari. Ang naloloko. Oo naman. Oo, ganun po. maraming Kaya babae iniisip ko na rin po na siguro normal lang po yun. Na maranasan ko rin po na masaktan. Wala
Wala pa rin ilaw dito. Nakakatakot maglakad mag-isa. Maghihintay na lang muna ako ng makakasabay ko. Kalahating oras na ako dito, wala pa rin dumadaan. Wala na, dadaan na ako. Kaysa umagahin pa ako dito. Ay, kalabaw! Mukha ba akong kalabaw? Naging magaan ang loob ni Ella kay Patrick. Kaya simula noon, lagi na siyang hinihintay ng binata sa kanto ng eskinita para sabayan at ihatid sa kanilang bahay. Unti-unting nakuha ni Patrick ang tiwala ni Ella, lalo na nang malaman niyang malapit lang sa kanila ang bahay nito. Kaya naman, hindi nakaligtas si Patrick sa panunukso ng mga taga roon. Tol! Sinong inaabangan mo dyan? Si Ella? Mukhang seryoso ka na sa bulinggit na yun, ah. Tol, totoo ba? Nililigawan mo siya? At chismoso. Ano lupet? Talagang ginusto mo na yung kakapiranggot na yun? Baka mabasted ka pa, ah. Ako, mababasted. Hintayin nyo lang, mapapasagot ko yun. Adiri, pre. Balita ko, niloko siya ng ex niya. Pinagpalit sa babaeng, hindi unano. Malabong sagutin ka nun. Alam mo, yung dila mo kung makaunano ka, ha? Antayin nyo lang. Antayin nyo, mapapasagot ko yun. Antayin nyo, magiging shota ko yun. Saka hindi ako katulad ng ex nun. Di nga. O sige, pustahan. Oh, sige, oh. Ito. Oh, 500 na ako. Di mo papasagot yun. 500 din sa akin. Oo. Bastard ka kay Pandak. 500. O sige, pupusta ako ng 1,000. Ayan, mapapasagot ko si Ella. Malaban, ha? Asa ka pa? Asa ka pa? Itago niyo, bigay niyo sa akin, tingnan niyo mananalo ko. Sige. Anong inaisip ng mother mo? Sinabi dyan tungkol kay Patrick? Sino yun? Baka mamaya, baka may masamang gawin sa'yo, ganun. Oo. Pero nakita niya naman na po na hinahatid lang talaga ako. Anong kaibahan niya sa boyfriend mo? Malaki po yung pagkakaiba, Tita Mel. Opo, kasi si Patrick po, tapat po siya, honest po, tsaka never niya pong pinaramdam sa akin na, na iba ko, ganun. Sobrang normal lang po yung pagtingin niya sa akin. Grabe naman to. Ang dami naman ng chocolates na to. Ganyan kasi kalaki yung pagmamahal ko sa'yo. Uy, baka nauubos na yung pera mo. Kakabili mo ng kung ano-ano para sa akin. Okay lang yun. Ang importante, nakikita kong masaya ka. Narinig ko na yun, eh. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Bakit ako bang maniwala? Nangungulit ka lang, eh. Huwag mo akong igaya doon sa ex mong tokmol, ha? Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa niya sa'yo. Alam kong hindi madali para sa'yo ang maniwala sa akin. Pero ito na lang ang isipin mo. Sa tingin mo ba magtsatsaga ako sa'yo ng ganito kung lolokohin lang kita? Oo, aminin ko maraming babae ang mga nagpaparamdam sa akin. Pero hindi ko to nararamdaman sa kanila. Hindi ako nakakaramdam ng ganito. Wala akong pakialam kung kasing liit ka man ng duwende o kasing liit ka man ng langgam. Basta ang alam ko,
Espesyal ka sa akin. At mahal kita. Totoo yun. Masaya ako kapag kasama kita. At habang tumatagal, lalo ring lumalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Ayoko na nga magkahiwalay pa tayo eh. Hindi ka ba nahihiya sa itsura ko? Totoong sinasabi ko sa'yo. Maging nano ka man. Pero totoo. Mahal kita. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Oh, ayan na. Talo na kami. Halatang kinaro mo si Ella, ha? Kaya napasagot mo, ha? Hindi na, sa inyo na yan. Tago niya na. Oh, bakit? Di ba may pustahan tayo na kapag napasagot mo si Ella, sa'yo na yung dalawang pusta namin na Inoy? Pinagpustahan niyo ako? Mga hayop kayo? Ano akala niyo sa akin? Kabayo? Pinagpustahan niyo? Sandali, magpapaliwanag. Lalo ka na! Sabi mo hindi mo ako lulukuhin eh, pero higit pa doon yung ginawa mo sa akin! Ella, magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Eh malino naman lahat sa akin, pinaglaruan niyo lang ako! Ella, please makinig ka muna sa akin. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Malino naman na sa akin eh. Pinaglaruan niyo lang ako! Oo, inaamin ko. Nagkatuwaan kami ng tropa, kaya ka namin pinagpustahan. Pero noon pa man, mahal na kita. Maniwala ka sa akin. Kaya nga nung nanalo ako sa pustahan, hindi ko kinuha yung pera nila eh. Dahil ang importante, nagkakaintindihan tayo. Nagmamahalan tayo. Na binuksan mo ulit yung puso mo para sa akin. Ella, mahal kita. Mahal kita. Ano bang katangian ni Ella? Napaibig ka? Kay Ella po, totoong tao po siya. Hindi, kumbaga, po siya, feeling ko panatag ako sa kanya kapag masaya po ako sa kanya. Nay, Uncle. Girlfriend ko nga po pala si Ella. Oh, nasaan na yung girlfriend mo? Kala ko papakilala mo. Nandito po ako. Ay, sorry Andiyan ka pala. Pasensya na, Ella, ha? At mapagbiro tong kapatid kong to. Sige, maiwan muna namin kayo dyan. Halika. Ayusin mo yung sirang rito sa kusina. Pasensya ka na sa uncle ko, ha? Alam mo, alaskador talaga yun, eh. Okay lang ba sa'yo? Ang alin? Na sa tuwing pinapakilala mo ko sa iba, ibubuli ka nila. Sa tuwing paninindigan mo ko, habang buhay ka nilang pagtatawanan. Patrick, may pagkakataon ka pa para umatras, ha? Alam mo, subukan lang nilang ibuli ako at pagtawanan. Wala silang mapapala sa akin. Huwag ka lang nila papastusin. Kasi makakatikim talaga sila sa akin. Ella, ang importante naman nagkakaintindihan tayong dalawa, di ba? Dahil sa huli, tayo rin naman dalawang magkasama, hindi sila.
nung nalaman ng pamilya mo, paano? Siyempre, pinakilala mo siya sa mga magulang mo. Kumbaga, concern po yung pamilya ko sa kanya. Baka daw po lokohin ko siya. Pinatunayan ko po sa pamilya ko na hindi ko po siya lolokohin. Sino nagsabi ng pamilya mo? Opo. Na lolokohin mo siya? Baka daw po lokohin ko siya. Ay, naku po. Oh. Opo, sinabi po yun ng family niya na kung lolokohin mo lang yan, iwanan mo na ngayon pa lang. Aha. Ano sabi mo sa kanila, Patrick? Hindi ko po siya lolokohin. Aha. At talagang hindi ka naman niloko? Hindi naman po. Hindi naman. What about ang sa family mo? Sa ano family sinabi ko nila po, tungkol kay Patrick? Nung una po, syempre, nag-iisip po din po yung mother ko kung ano po ba yung pakay sa akin ni Patrick. Pero po kasi, nakita naman din po nila yung sincere si Patrick sa akin. Kaya po, Hindi pa, bakit? Anong pinakapakita ni Patrick ba? lagi-lagi po siyang pumupunta sa amin, nagdadala po siya ng kung ano-ano, Ayun. pagkain, ganun po. Oo, ayun. Tapos binibilan niya ako ng something po, stuffed toy, ganun. Tapos talagang pinakita niya po sa mother ko na talaga pong gustong-gusto niya ako. Anak? Bakit? Hindi ko po alam na parang bigla po akong nahihilo at nasuka. Baka sinisikmura lang po ako kasi hindi pa po ako nakapagkape. Manang Doray, magpapatawas po sana ako. Para po kasing nauusog ako o nababati Bigla na lang po akong nahihilo at nasusuka. Akin na yung kandila, Ineng. Akin na yung kamay mo. Bakit po? May asawa ka na ba? Wala pa po. Bakit niyo po natanong? Kasi, 2 ang pintik ng puso mo. Buntis ka. Dalawa ang pintik ng puso mo. Buntis ka. Ay, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako maaari magkamali. May laman yung tiyan mo. Ako, hindi po. Kaya ka nahihilo at nagsusuka dahil buntis ka. Maliit pa lang yan. Kaya ko pa yan tanggalin. Yun ay kung gusto mo. Anak? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan Uy, Ella! Ano ba nangyayari sa'yo? Buksan mo tong pinto. Ella! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan katagal magbanyo Uy,
Ba't parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ano nangyari? Ano yung hawak? Yung nasa likod mo. Tinatago mo! Nay, hindi po. Sa akin po yan. Nay! Akin na! Nay! Buntis ka? Eh, ilan naman eh. Di ka ba nag-iisip? Kung naano ka na nga, magiging disgrasyada ka pa? Nay, sorry po. Sorry. Alam ko po, malaki po yung kasalanan ko. Aalis po ko. Ayoko pong bigyan kayo ng kahiyan, Nay. Si Manang Doray po, alam niya po kung anong gagawin. Si Manang Doray? Opo. Hindi. Nay, sorry. Hindi. Hindi ka pupunta doon. Hindi ka aalis. Sorry. Sorry kung nakapagsalita ako na masakit. Pasensya ka na. Hindi ko dapat sinabi yung mga yun. Huwag kang aalis, anak, ha? Mas kailangan mo ako ngayon. Natatakot ako, Nay. Natatakot po ako eh. Paano ko maging katulad ko po siya? Ayoko na eh. Ayoko po kasi nilalaitin po na siya ng mga tao. Mamaliitin din siya. Mararanasan niya lahat ng naranasan ko na. Ayoko. Huwag mo isipin yun. Ang importante, mapalaki mo siya ng tama para maging mabuting tao katulad mo. Huwag mo na isipin niya. Ako bahala sa'yo. Tutulungan kita, ha? Dito lang ang nanay. Sorry, Nay. Hindi ko po talaga kaya na hindi po. Saan ka pupunta? Ella! Bumalik ka dito! Saan kaya nagpunta yung batang? Oh, Tita Jean. Saan po kayo papunta? Patrick, hanapin mo si Ella. Bakit po? Ano po nangyari? Patrick, buntis si Ella. Hanapin mo si Ella. Bakit po? Ano po nangyari? Patrick, buntis si Ella. Ho? Hindi ko alam. Wala ho siya sa akin nasasabi. Ako din eh, kanina ko lang nalaman. Tapos napagsabihan ko, sabi niya pupunta daw siya kay Manang Doray. Baka doon siya pumunta. Patrick, iuwi mo sa akin, anak ko. Ibalik mo sa akin si Ella. Papa, sige pa. Nung nalaman mo na nabuntis ka na, anong agad na pumasok sa isip mo? Pumasok po sa isip ko, Tita Mel, na baka po kasi maging kagaya ko po yung magiging baby ko. So, syempre po, ayoko rin po na maranasan ng anak ko kung ano po yung mga pinagdaanan ko noon. Bully or mga masasakit na bagay. Syempre po, Tita Mel, ayoko po maranasan yun ng anak ko. Madali lang yan. Hihilutin ko lang itong tiyan mo hanggang madurog ko yung laman sa loob. Ganyan. Ano pong mangyayari sa akin? Huwag ka mag-alala. Dugo pa lang yan. Mga ilang araw lang duduguin ka para ka lang nireregla. At kapag hindi nakuha sa isang hilutan, uulitin natin. Okay ba? Sige na.
Humiga ka na para maumpisahan na natin. Sabi nila hindi ka pa handa, marami pang dapat malaman at babalik na sila at ika'y papunta pa lamang. Hindi pa man maunawaan ng lahat, di man sapat ang kaalaman, ay di kailang susuko. Pagtatagumpayan ang Ella. bawat pagsubok. Ella. Hindi ko siya kaya ipatanggal. Hindi ko kaya. Bakit mo siya ipapatanggal? Anak natin siya. Ayoko maging disgrasyada eh. Hindi ka magiging disgrasyada. Pananagutan kita. Paano pag naging katulad ko siya? Kaya mo pa rin ba siyang tanggapin? Wala akong pakialam kung maging ano man siya. Pananagutan ko siya, paninindigan kita. Mahal ko kayong dalawa. Huwag kang matakot. Paninindigan kita, palalakihin natin ang anak natin, ha? Huwag kang matakot na humarap, huwag kang matakot na madama. Ang lahat ng yan ay hahanda ka sa magandang bukas. Huwag kang matakot na umiyak, huwag kang matakot na mawala. Ano ang payo ninyo sa mga magkarelasyon na hindi sang-ayon ng kanilang pamilya sa pag-iibigan nila? Paglaban lang po nila yung pagmamahalan nila. Tapos po, sa dulo naman po, yung family nyo pa rin yan. Tatanggapin at tatanggapin din po kung sino po yung pinili nyo. Patrick, anong maipapayo mo? Sa akin po magtiwala lang po sila sa sarili nila. Tansya mo na Magkakaroon din po sila ng may magmamahal sa kanila. mahal. Ganun ba nangyari sa'yo? Ako po, nagtiwala po talaga ako na hindi kami maghiwalay. Talaga ba? Haha, ikaw din? Opo. Tsaka huwag po kayong susuko na magmahal kasi darating at darating din po yung taong magmamahal sa inyo, kagaya ko. Oo nga. Thank you very much sa inyong dalawa, ha? Naku, ang saya naman ang kwento ninyo, no? Thank you po. Minsan na naman nating napatunayan ang tinatawag na power of love. Dahil ang totoong pagmamahalan, may kapangyarihang buwagin ang makikitid nating paniniwala kung sino lang ang dapat umibig kanino. May kapangyarihan din itong ipakita na ang true love wala sa hitsura, wala sa yaman o sa kasarian. Hindi rin sukatan ang timbang o weight natin at lalong wala rin ito sa height, gaya ng isinalarawan sa atin ni Ella at Patrick. Kaya sa aking mga ka-millennials, kahit ilang beses ka nang niloko at sinaktan, huwag susuko ang inyong puso, ha? Dapat panatiliin itong bukas sa posibilidad na baka parating na nakatakda para sa iyo. At sa mga nakatagpo na ng kanilang forever, naway patuloy kayong magmahala ng tapat at walang iwanan. Ngayon, bukas at magpakailanman.